Every time may preaching, may teaching, excited tayo. Regardless kung sino ang ga-preach, no? As long it is the Word of God, excited tayong magbasa. Chapter 5. Chapter number 5. Okay, mga teachers natin, no? Sikapin po na 2 Kings. 2 Kings chapter 5. Sikapin na dito na sa loob, no? Let's begin reading verse 1 until 15. Chapter number 5, 2 Kings, verse 1 to verse number 15. Hindi lang natin ubusin, masyadong mahaba ang whole chapter. Okay? Let me read verse 1, kayo magbasa verse 2, I will read verse 3, kayo naman verse 4, and then let's read all together verse 15. Verse 1, Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master, and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. And she said unto her mistress, actually hindi ito mistress na mistress, ibig sabihin yung kaniyang ama. Would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. Verse 5, And the king of Syria said, Go, and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed and took with him 10 talents of silver and 6,000 pieces of gold and 10 changes of raiment. Verse 7, And it came to pass, when the king of Israel had read the letter, that he rent his clothes and said, Am I God to kill and to make alive, that this man that said unto me to recover a man of his leprosy? Wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me. Verse 9, So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha. But Naaman was wroth, and went away, and said, Behold, I thought he will surely come out to me, and stand, and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place, and recover the leper. And his servants came near, and spake unto him, and said, My father, if the prophet had bid thee do some great things, wouldest thou not have done it? How much rather then, when he said to thee, Was and be clean? Uh, 15, altogether, and he returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him, and he said, Behold now, I know that there is no God in all the earth but in Israel. Now therefore I pray thee, take a blessing of thy servant. Amen. Shall we come to the Lord in prayer? Let's bow.
Close our eyes. Loving, gracious Lord, thank you this morning for the reading of your word. Thank you, Lord, for this passage. And thank you, Father, for, Lord, your power. Na kahit po, Lord, ang mga bagay na imposible na di magawa ng tao, ay kaya mong pagalingin, Panginoon. This time, I pray na, Lord, mangusap kayo sa aming puso. Help us to learn something, mga Bible principle, na ma-learn namin from the life of Prophet Elisha and also from the life of Naaman. Maraming salamat that the Bible, kahit Lord, napakatagal ng story, ay may lesson pa rin kaming ma-apply sa aming panahon ngayon. Marami pong salamat. Be with us, give wisdom and strength and power to your servant. In Christ's name I pray. Amen and amen. Thank you and please be seated. Now, like I said, marami na kayong narinig about sa story na ito, si Naaman. Even yung mga bata, alam nilang story. Pero for the sake sa mga baguhan natin, na siguro hindi pa familiar masyado, itong story written in the book of 2 Kings. Now first, let's go to the background. Okay? Tingnan natin, mga kapatid. Naaman was a great Syrian captain, comes down with leprosy. So siya po ay Syrian, hindi po siya Israelite. Gentile po siya. Syrian. Ano bang Syria? Okay, Damascus. Ang kanyang capital, Syria, is old city. Old place, mga kapatid, back in the Bible times. Ano pa? And then, during that time, there is a little captive Israelite girl tells him of Elisha's power to heal. So una kasi pag sinako po nila, nagkaroon po ng gera, yung isang bansa, uso po nung una yung captive. Gawin kang alipin o gidagit o anong tawag doon, captive. No? Gawin nilang alipin yung mga nakuha nila na mga tao. Dalhin nila sa kanilang bansa. At gawin po nilang alipin. At yun pong nangyari, meron pong babae, maliit na babae, dala-dala po nila. Pangalawa, the king arranges for him to go to Israel to meet Elisha. So meron pong arrangement doon na plano siya pupunta po sa Israel. Now, Naaman is offended when he told to dip in the Jordan River 7 times. Okay, so yun po yung napapaloob doon sa ating pag-aaralan ngayong umaga. And then, at the plea of his servant, yung kanyang mga servant, kasi gusto niya nang sumuko, gusto niya nang mag-give up, ayaw niya na, pero nag-plea ang kanyang mga servant, pinilit siya. Okay? He dips in the Jordan and is instantly, miraculously healed. No? Nag-intervene po ang Panginoon. Okay, now first, mga kapatid, is that, okay, the situation of Naaman. Ang kanyang situation. Ano si Naaman? Look at his position. Ano siya? Number 1, captain or general of king. So, hindi basta-basta ito si Naaman. Hello? Hindi siya ordinaryong tao. General po. No? General po siya, mga kapatid. Okay? Ano pa? Kilala siya. Look at his prestige. Honorable and well-respected. Equivalent po ito siya ngayon sa ating panahon, Chief of Staff. Ang Chief of Staff, siya yung pinakamalaki sa Armed Forces. Okay, mga kapatid. Ganun po ang posisyon ni Naaman. Hindi basta-basta ito na tao. No? Honorable, well-respected, at prominent na tao. Kilala po siya sa kanilang lugar. At ano pa? Successful siya sa kanyang military career. Anong tawag sa kanya, Brad? He was a mighty man in valor. Pag napansin niyo po yung mga official, marami yung mga ano dito, may mga tiny na mga insignia ang tawag. Dito, 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 dito. At may corresponding po yan, kapatid, na mga meaning. At hindi yan basta-basta ilalagay lang kung wala ka na-achieve. Hindi yan ilalagay dito, dito, at dito sa breast mo kung wala ka na-accomplish. And I believe ito si Naaman, sa kanyang military career, talagang very colorful. Mga kapatid, talagang hindi basta-basta ang kanyang naabot sa buhay sa kanyang military career.
tinawagan siyang he was a mighty man in valor. Ibig sabihin, marami siyang girang na palanunan. Marami siyang mga gira na talagang successful po ang kanyang campaign, mga kapatid. And that is why, okay, he was considered Medal of Valor or Medal of Honor sa mga successful na mga military men. But, despite mga kapatid, sa kanyang position, sa kanyang prestige, sa kanyang power, may something na nangyari po sa buhay po ni Naaman. And what is that? Mga kapatid, the Bible says there is a plague. He was a victim of leprosy. Okay? Nagkaroon po siya ng kitong. And you know what, mga kapatid? Ang kitong sa unang panahon ay mahirap po itong gamutin. Equivalent po ito ngayon sa cancer. Kapag ka may cancer ang tao, I don't know, may mga tao ngayon survivor, pero napaka-limited lang, napaka-few lang ng mga tao na naging cancer survivor. The same way, sa leprosy. At once nadapuan ka ng sakit na ito, kapatid, ay terminal po. Pag sinabing terminal, aantayin mo na lang kasi dying ka na. Magpinkis ka, tapos unti-unti matatanggal yung ilong mo, di mo namamalayan, matatanggal yung tenga mo, tapos para kang kandila, kinakain ka mismo sa sarili mong katawan. Ganon po ang sakit na leprosy sa unang panahon. Mga kapatid. Kaya, dito po, nadidepress po ito si Naaman. Sa kabila po, siya po successful sa kanyang military career. Siya po ay honorable, siya po ay well-respected na tao, and yet merong bad side sa kanya. Merong something na nagbigay ng anxiety, nagbigay ng depression sa buhay niya. Kasi araw-araw, iniisip niya, binibilang niya ng oras niya, binibilang na lang yung buhay niya kung kailan siya kukunin, kasi nga, yung kanyang sakit ay hindi kayang gamutin. May mga tao, minsan kapatid, na titingnan mo sa kanilang buhay, ba't masaya sila, titingnan natin parang successful sila, pat di mo alam na on the other side, may mga problema yan sila. Siguro pag titingnan mo, may pera sila. Titingnan mo sila, mga kapatid, maganda yung buhay nila. Kasi may trabaho, maganda ang bahay, may sasakyan. But on the other side, kapatid, may mga bagay na nagdi-disturb sa kanila. At ito po nangyari kay Naaman. Ibig sabihin, sa mga tao ngayon, hindi tayo maka-adjust na dahil ang nakikita natin sa labas, ayun na yun. Hello, amen? May mga struggle din sila. And Naaman, mga kapatid, isa po dito. Now, yan po ang condition ni Naaman. He was a leper. Meron po siyang sakit na leprosy, mga kapatid. But praise God, ang ating makita dito, naging blessing po ang babaeng ito, itong little maid. Look at verse number 3. According to chapter 5, verse number 3. Verse number 3, and she, itong babae. Okay? Verse number 2, and the Syrians had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel, a little maid. So meron po silang dinala, na bihag po nila isang maliit na bata, babae, a little maid. Approximately, ang edad nitong babaeng ito, between 13 to 17 years old. Yun po ang consider na little maid. So kumbaga, ang batang ito ay teenager. So di natin alam kung paano siya kinuha. Maybe namatay na ang parents niya o na-separate siya sa kanyang parents. Kaya kinuha nung pag-uwi, pagbalik ni Naaman sa kanilang lugar, dinala niya itong babae, itong little maid. Walang pangalan. At doon, pagdating sa bahay, ginawa po niyang katulong, taga-alalay ng kanyang misis. Ito pong si little maid. Bata pa, mga kapatid. At you know what? Ano ang makita natin? Ano ang good side? Anong lesson makuha natin sa batang ito? Okay? Now, here, mga kapatid. The suggestion of the maid. Nakita natin yung situation ni Naaman. Kanina, may sakit po siya. At ang kanyang sakit ay sakit na mahirap pong gabutin. Okay.
But salamat, dahil sa batang ito, maliit na babae, o babae, hindi naman si bata, kaya teenager naman, but salamat sa kanyang buhay. Anong ginawa po niya? Verse number 3. Tingnan niyo po ang verse number 3. Anong sabi niya? In verse number 3. And she said unto her mistress, kanyang ama. Maybe napansin niya na malungkot ang kanyang amo, si Naaman. Siguro nag-uusap itong mag-asawa, paano na? Paano pag namatay ka na? Paano ito? Paano ka kaya, ano kayang paraan na pwede ka pang makarecover? Siguro nag-uusap ang mag-asawa, nakikita niya at naririnig ng batang ito, ng teenager na ito. At nakita niya yung mukha ng kanyang amo, itong si Naaman, na kung saan ay napakalungkot. And that is why one day, sabi ng babae, itong teenager na ito, and she said unto her mistress, sa kanyang among babae, would God my Lord, where the prophet, notice this word, where the prophet that is in Samaria, sa kanilang lugar, for would recover him of his leprosy. Nagsuggest po siya, Madam, sa aming lugar, doon po sa aming bayan, doon po sa Samaria, sa Israel, meron po akong kilala isang propeta na kung saan kayang pagalingin ang sakit ng iyong asawa. Ang sakit ni Sir ay kayang pagalingin ng prophet po namin. Anong makita natin dito, mga kapatid? Okay? Number 1, her concern for someone in need. Amen? Her concern for someone in need. Siguro kung ikaw, binihag ka, Brad, ng kalaban ninyo, kasi Israelite ka, ang Syrians, kalaban ninyo. Siguro wala kang malasakit kasi kalaban nyo yan eh. Bakit ka kakampi? Anong business ko? Maging concern ako sa kanya. Sinalakay niya yung bayan namin. Maraming namatay ng mga army namin. At bakit? Siyempre, siguro pwede sabihin, sana mamatay na itong aking, nagbihag sa akin. Pero wala yan sa isip ng babae. Ano ang nasa puso niya? Concern pa rin siya kahit kalaban siya ng kanilang bayan. Ang gusto niya, mga kapatid, na itong taong ito, ang kanyang amo, na si Naaman ay gumaling sa kanyang sakit. Hello, amen? Iyon ang makita natin itong babae. Now take note, 13, between 13 to 17, ay alam natin yung edad na yan, hindi pa masyadong mature. Pag ganyang edad ngayon, puro pa lang yan. Oh. Ano, Brad? Pag ganyang mga edad ngayon, puro lagaw-lagaw. Oh, ano pa? Migo-migo. Oh, yun ang nasa isip. Yung mga batang ganyan na edad, wala yan kaisip ng paano makatulong sa magulang, paano maging blessing, paano siya maging concern sa iba. Usually, pag ganyang edad, sige lang cellphone, sige lang lagaw-lagaw, kahit gabi na, hindi man lang magtulong, magwalis, maglaba, kung ano-ano. Wala. Pero makita natin ang maturity ng babaeng ito. Na sa kabila po, kalaban niya, amo niya, mga kapatid, and yet, meron siyang love and concern sa tao na yan. The same thing sa atin. Hindi natin kalaban ng unbeliever. Dapat kaibigan natin at magkaroon tayo dapat ng concern sa kanila. Leprosy is a picture of sin. Incurable sin. That only the Lord Jesus Christ can cure that kind of sin, mga kapatid. Dapat tayo magkaroon ng concern sa mga tao na hindi saved. Her concern for someone in need. Number 2, her confidence in her preacher. Bakit mo i-recommend ang isang tao pag wala kang confidence? The fact na kanyang gi-recommend that, Sir or Mom, doon sa amin, meron po ang prophet doon na kayang magpagaling. That means to say, she is confident that her prophet, the prophet of Samaria, which is referring to Elisha, is able to cure that kind of disease. I do believe, mga kapatid, itong babaeng ito ay witness kung paano si Elisha nag-cure ng mga tao. Naka-witness siya ng miracle kung paano nag-perform si Elisha. And that is why she said, Ma'am, in Samaria, there is a prophet. And that prophet can cure the disease of your husband. That is confidence.
Alam niya na hindi siya mapapahiya. Alam niya, mga kapatid, na ang kanyang propita ay totoo. Alam niya ang kanyang propita ay kayang magpagaling ng sakit. Kaya girecommend niya sa aming lugar, may propita kami na kayang pagalingin. Kahit medyo imposible sa inyo, but kaya ng propita namin sapagkat may tunay na Diyos. I believe ang batang ito, naturuan ito ng Word of God. Kumbinsido siya that the God of Israel is the real God. At yung God of Syrians is not the real God. Kaya girefer niya, in Samaria, there is a prophet. Tanong ngayong umaga, confident ka ba sa God mo? Kilala mo ba talaga ang Diyos mo? Kaya mo bang i-recommend ang Diyos mo sa ibang tao? Na kaya kang patawarin, kaya kang iligtas ng Diyos mo, sapagkat ang Diyos ko, kaya niya akong iligtas. Hindi, mga kapatid, mahirap mag-soul-winning kung kilala mo ang Diyos mo. Hindi mahirap mag-soul-winning at i-promote ang Panginoon kung kilala mo siya. Kasi confident ka that He is a real God, real Savior. And He is the one can help us and get us to heaven. My dear friends. Amen. Her confidence in her preacher. I like that phrase. Hindi niya ikinahiya. Siya pang nag-recommend. And she said unto her mistress, would God, my Lord, wherewith the prophet that is in Samaria, for he would. Now notice the word, hindi niya ginamit maybe. Hindi niya ginamit ang word perhaps. Kasi pag ginamit niya yan, possible 50-50. But he would say, she said, mga kapatid, for he would recover. For he would recover him of his what? Leprosy. Talagang determinado. Alam niyo, kapatid, na talagang totoo, gagaling po siya sa kanyang sakit. Amen! Alright? Her concern for someone in need. Her confidence in her preacher. And third, her challenge to his mistress, to her mistress. Ma'am, ito na yung pagkakataon. Ma'am, gusto ko ma'am, maniwala ka. Ma'am, gusto ko subukan ninyo. And I believe, surely, gagaling ang husband ninyo. I believe, nakita siguro ng lady na ito, itong, teenager na ito, na marami nang sinubukan ng mga tao. Dinala ang kanyang amo, sinaman, upang ipagamot doon. Pero walang epekto. Maybe nagpunta naman, nag-proceed naman sa ibang paraan na naman. Ito na naman. The same pa rin ang result, walang epekto. Siguro marami na rin pinuntahan. Sila na physician, hoping and praying na gumaling sa sakit ba na leprosy, pero walang resulta. And that is why, nag-recommend siya. Gi-refer niya, ma'am, why not i-try niyo po ito? Wala man sigurong masama mag-try. Di ba? Minsan, ganun tayo. Marami na tayong napuntahan, may mga alternative na nagamot. Pero pag may nag-suggest bad, what if? No? Why not? Wala namang masama. Kung pwede man lang at baka pwede, i-try natin lahat. Kaya nga, minsan kahit Christian na, kahit albularyo, i-try na rin. Kahit mga suruhano, i-try, isali pa rin. Oh, mga parents, wag na tayo doon pag may, ang ating anak, pag natrangkaso, tapos hindi gagaling, tapos nag-suggest yung kapitbahay mo, dalhon mo na dito sa kuwan, kay may manugluhi, dito, ay epektibo to siya, kadali lang gid, tanang gidala dito, nag-ayugid, Kristohanon ka, tapos pupunta ka doon, Christian ka, dadalhin mo doon sa, luya-luya, amen? Hindi yan. I don't care, di gumaling yung bata ko, but never ko dalhin doon. Huwag kayong ma-offend mga kapatid, but real talk lang po ito. Kristiyano po tayo. Doon tayo sa Diyos. Huwag tayo, hindi po yun ayon sa Diyos. Na may grapa-grapa pa, tapos orasyonan pa, tapos dito. Nung sa Swino pa ako, nagpahilot ako. Kaya may kapitbahay kami, gapanghilot, retired army. Grabe yung trangkaso ko, mag 1 week na, hindi ako gumagaling. Pagkahapon, parang nanginginig ako. Sabi ko, parang malala na ito, baka dinggin na ito. So nagpahilot ako. Agoy. Tapos bago maghilot, pastor, kadali lang, mga G na ako. Ano na siya ng pang-G na? Isip nga, pagkapahin sa Ginoo. Ay, hindi man. Okay lang tani, Lord, buligi ako sa paghilot kay pastor. Kabalo ko siya kay pastor, may kapitbahay lang.
Pero may orasyon man nga hindi man Jesus gitawag. Kunong, dala lang, hindi na lang, i-cancel ta na lang ni, hindi anay ko magpahilot. O, kaman, pastor. Sining kunong, hindi na pwede. Kung hilot-hilot, why na sang pangadji, why na sang ritual-ritual. Oo. Siya nga, amo, abi ning protocol ko, pastor, protocol ko, is OP, abi ni. Ikaw nang, sorry, di na lang ta, di na lang ko mapahilot. Why ko nagpahilot? Amen? Kaya may mga number, pag pang tawag mo, ay pang meet lang pa. Oo. Tapos may papel pa siya ginabasa. Ay, budlay na lang kung ano. Amen? Gi-recommend ng bata. What else? Her courage to speak up. Now, what if hindi gumaling? Tapos nakagasto. Take note, general ang kanyang amo. What if nagkamali siya? What if, mga kapatid, ang kanyang confidence pala, hindi. What if pumunta si Naaman doon, tapos hindi siya gumaling? Walang epekto. Di ba nakataya ang buhay niya? Pwede siyang patayin anytime. Una, teenager lang siya. Pangalawa, babae siya. Ang kalaban niya, ang amo niya, very influential. General, mga kapatid. Anytime, wala siyang habol. Pero tingnan niyo, mga kapatid, meron siyang boldness. Meron siyang confidence na sabihin, i-recommend, sapagkat alam niya kung sino ang tunay ng Diyos ng Israel. At alam niyo, mga kapatid, na hindi siya ipapahiya ng Diyos niya at ang kanyang propeta, si Elisha. That's why ganun kataas ang kanyang confidence, sapagkat alam niya gaano, kapatid, ka-powerful ang kanyang Diyos. Imagine mo, teenager, mag-recommend general. Di basta-basta na, Brad. Kung wala kang courage dyan, di mo yan magagawa. Okay? Kay big boss yan, malaking tao yan. Hindi ba niya i-anticipate, what if kung hindi totoo na gumaling ito? Paano na ako? Pero kapatid, hindi niya yan inisip. Sapagkat alam niya na very confident siya na talagang may kakayanan ang kanyang Diyos at ang propeta ng Diyos na siya po'y pagalingin, mga kapatid. Alright? So sana ganun tayo, ang ating confidence napakataas. Napakataas. Hindi dahil kung sino tayo, kundi dahil kilala natin ang Diyos. The suggestion of the maid, her concern for someone, her confidence, her challenge, and her courage to speak up, mga kapatid. Okay, the third one na ating makita. What else? The servant of the Lord. That refers to Elisha. Look at, mga kapatid. Oh? Okay? Now, anong sabi ng Bible po? Okay. Look at verse number 10. Oh, verse number 8. Look at your Bible. Verse number 8. And it was so when Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Nagkaroon po yan ng confusion. Kasi ang king po ng Samaria, nagpadala po ng letter sa king of Israel. Dalawa kasi ang king dito. Iba ang king sa Samaria, iba ang king sa Israel. Northern kasi ito at Southern Kingdom. So nung dumating po yung letter, papunta doon sa king of Israel, akala niya may foul play. Na nagiging kakampi ngayon si Naaman at ang Samaria at kalabanin siya, king of Israel. At binigyan siya ng letter para doon pumunta sa kanya. So na-confuse ang king of Israel. Bakit sa akin papuntahin? Okay? So nung narinig ito ni Elisha, ang ginawa po ng hari po ng king of Israel, ang ginawa niya, Brad? Verse number 8, And it was so when Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel rent his clothes, pinunit niya ang kanyang damit, that he sent to the king, saying, Wherefore thou hast rent thy clothes? Okay, papuntahin mo dito yung sinaaman na yan. Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel.
Verse number 9, so Naaman came with his horses and with his chariots and stood at the door of the house of Israel. So, galing doon sa king of Israel, pumunta si Naaman kasama yung kanyang karaban, mga kasama niya, pumunta doon kay Prophet Elisha. Dumating po sila in verse number 9. So, nung pagdating po nila doon, kasama yung mga chariot, ang instruction po mga kapatid ni Elisha sa kanyang servant. Verse number 10. And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan 7 times. Now, ano makita natin? So, sinabi niya doon, kay Elisha, yung occasion. In verse number 10, makita po natin, Elisha delegated it to a servant. Hindi direct si Elisha ang kumausap o nagharap kay Naaman. Are you with me? In verse number 10, si Elisha nag-utos ng kanyang servant. Meron po siyang messenger, meron siyang servant na inutusan, at ito yung sabihin mo kay Naaman, Go and wash yourself in Jordan 7 times. So, ganun lang. Okay? Yun ang kanyang instruction. Now, next, the simplicity of the message. Anong instruction ni Prophet Elisha? In verse number 10, towards Brad, go and wash. Go and wash. Yun lang ang gawin niya. In Jordan River, 7 times. 7 times. But you know mga kapatid, anong nangyari? Okay? Anong nangyari? Okay? Okay, look what happened. Ito si Naaman. Anong response ni Naaman mga kapatid? The substitute plan of Naaman. Verse 11. Look at verse 11. But Naaman was, what? Wroth. What is that? He was angry. He was upset, mga kapatid. Bakit po? Kasi ang expectation na mayroong VIP treatment. Hello? Verse 11, But Naaman was wroth and went away and said, Behold, though he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord, his God, and strike his hand over the place and recover the leper. Siya, bakit ikaw ang nandito sa aking harapan? Gusto ko yung propita mismo ang aking kaharap. At dito tatawagin niya ang Diyos at ang kanyang kamay ay upang makarecover ako sa aking sakit. Ito si Naaman, masyadong tao na self-entitled. Gusto niya yung VIP treatment. Gusto niya mismo i-personal siya ba? Gusto niya si mismo, yung pong si Elisha ang siyang kumausap sa kanya at magbibigay po ng instruction. Kaya upset po siya. May mga tao ngayon masyadong self-entitled. At kapag ka self-entitled tayo mga kapatid, masyadong mataas ang ating pride. Hindi tayo pwedeng ng mga bagay na simple instruction. Mahirap tayo sumunod. The same way ngayon mga kapatid sa gospel, ang instruction, one word lang, believe. Just believe, as simple as that. The simplicity of instruction, go and wash yourself in Jordan 7 times. 7 times. Yun lang instruction ng Panginoon. Hindi siya maligo, hindi siya mag-swim, hindi siya maglakad. Just go and dip yourself. As simple as that. Amen. Pero ayaw ni Naaman, mga kapatid. Sabi niya, nagpunta ako dito, general ako, tapos ikaw lang servant harap sa akin at magbibigay ng instruction. Saan ba yung amo mo? Gusto ko siya mismo ang tatawag sa Diyos. At upang gagaling ako sa aking leprosy. Galit siya mga kapatid. No? Kita po natin yung reaction ni Naaman. And look what happened. Ano pa ang sabi niya? Verse number 12. Okay, by the way. Number 1. Naaman was offended. Meron siyang sariling idea. No? Meron na siyang sariling preconceived idea. Nag-expect niya na ganito pala ang dapat gawin. Wala pa si Elisha, meron na siya nag-expect na something. At yung expectation na yan, pag hindi po na-materialize, nagresulta po ng Brad? Okay? Disappointment. Disappointed siya. Akala niya na merong special treatment para sa kanya na gagawin.
Alright. What else? Ano pa? In verse number 12. Are you still there? Verse number 12. Let us read verse 12, please. Ready, go. Are not Abana and Parfar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? May I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. Aside na gusto niya, Brad, yung special treatment, ayaw pa niya yung place na ibigay sa kanya. Saan ang lugar na gusto ng Diyos, ang gusto ni Elisha na puntahan niya? Jordan River. At alam niyo, ang Jordan River, hindi din kasi ito masyadong malinis. Kaya may mga stream, maliliit na river, nagapunta, mag-join doon sa Jordan River. Kaya, ang pagkaintindi ni Naaman, talagang hindi siya ideal para sa kanya. Kasi bakit sabi niya, bakit hindi na lang ang Abana River at Parpar? Why not Jordan? Jordan medyo, kasi parang catch basin kasi ang Jordan. At the same Jordan River na kung saan doon gibaptize si Jesus Christ. Yun po mga kapatid. So may mga maliliit na streams papunta doon. Kaya ayaw niya doon kasi medyo marumi. Pero tingnan niyo po mga kapatid, galit na galit po siya. Sabi niya, hindi ba yung pwede yung Abana na lang at Parfar? Minsan ang tao ganun. May mga option tayo. May mga idea na tayo na nauna kay sa Panginoon. Na gusto natin ganito dapat. Pagdating sa resulta, ayaw natin, upset tayo. Kasi may sarili na tayo eh. Yun nga, Lord, thy will be done. Pero pagdating sa resulta, ayaw natin yung result. Pero ang prayer natin, thy will be done. Hindi dapat ganon. Amen? Pag sinabi mong thy will be done, it should be thy will be done. Whatever the result may be, you ought to obey and you ought to accept. Because that is the will of God. Amen? Dito po mga kapatid, ginatest po yung patience ni Naaman. Ginatest po mga kapatid ang kanyang character. Siyempre itong taong ito, self-entitled, general siya, akala niya special ang lugar para sa kanya, special treatment ang para sa kanya. Pero ang gusto ng Diyos at gusto ni Elisha sa kanya is ma-develop sana yung kanyang humility. Amen. Ang humility na gusto ng Diyos na mawala, mga kapatid. He was offended. He was offended, mga kapatid. But look what happened. At sabi pa lang verse number 12, galit na galit siya. At umalis siya, mga kapatid. Sabi ng verse number 12, okay, better than all the waters, are not Abana and Parpar rivers of Damascus better than all the waters of Israel? May I not wash in them? Hindi ba ko pwede na lang doon na lang ako? So may option siya. And be clean. So he turned and went away in a rage. So pagdating niya doon sa river, pagtingin niya sa Jordan River, talagang hindi ideal, hindi malinis, ayaw niya. At galit siya. Parang iniisip niya, parang pinaglalaruan lang ako nito. Ano ba ito? Experiment sa akin? Hindi siya makasubmit sa simple instruction. Ang tao, unless mga kapatid, marunong tayo mag-submit sa instruction ng Diyos, ay hindi tayo maka-expect ng blessing galing sa Kanya. Kasi gusto ng Diyos na simply mag-trust tayo. Gusto ng Diyos, mag-submit lang tayo. May mga bagay man sa buhay natin, hindi natin fully naintindihan. But gusto ng Diyos sa iyo at sa akin, na mag-submit lang tayo. Without debate, without argue, without question. Just submit. Amen. Pero si Naaman, kapatid, he was enraged. Look at verse 13. Verse 13, nung nakita ng kanyang mga servant, na galit itong ang kanilang amo, at maybe, gusto na niyang umuwi. Look at what happened, verse 13. And his servants came near, and speak unto him, and said, My father ang kanilang pagtawag, yung amo or boss or master. If the prophet had bid thee, look at this phrase, if the prophet had bid thee, do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then, when he said to thee, wash and be clean? Sir, kung sinabi ito ng servant of God,
Bakit di mo i-try i-consider? Wala man sigurong masama kung i-try mo, sir. Oh, i-try mo lang. Kung sinabi ito, that means may purpose. Pag sinabi ito ng prophet, this is true. Yun ang gusto na i-imply, mga kapatid, ng kanyang servant. Sir, just follow. Why not try even once lang? Before tayo aalis, before tayo uwi, why not i-try mo? Mabuti pa ang kanyang servant kaya nakaintindi. Para itong si Naaman, parang bata na nagtantrum. Na mahirap awatin. Hello? Ayaw ko na. Hindi na pagbigyan ba't? Ayaw ko na. Sayang yung pagpunta natin dito, parang walang kwenta. Bakit ito yung nadatnan natin? Ayaw ko na. Uwi na tayo. Pero sabi ng kanyang servant, Sir, why not i-try? Nandito na rin tayo, sayang din. Baka ito pa yung paraan gagaling ka. At dahil sinabi ito ng prophet, I believe, mangyayari ito. Hindi siguro tayo pinaglalaruan. Sir, i-try mo lang. Siya, ang kanyang servant, ang nag-convince. Praise the Lord, ang kanyang may mga servant. Amen? Kita mo po mga kapatid. And his servants and came near and spake unto him and said. So what happened? Praise God, na-convince po nila ang kanilang amo. Verse number 14, Then went he down, si Naaman, and went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God. And look what happened, mga kapatid. And his flesh, amen? Look, and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Amen? He was, Naaman, yes, he was offended, but Naaman was healed instantly. My friend, gusto ko po, makinig po kayo. God's ways is better than our ways. God's thoughts is different than our thoughts. Hindi po pwede, mga kapatid. Kung gaano daw kataas, kalayo ang east sa west, at gaano kataas ang langit sa lupa, ganon din ang isip at pamaraan ng Diyos. Iba ang paraan ng Diyos, mga kapatid. Dito ating makita ang instruction ng Panginoon. At sabi po ng Bible, nung si Naaman nag-submit po doon, mga kapatid, sa plano ng Diyos at sa instruction ng Diyos, ating po makita na nag-work pa ang Panginoon. Notice the word, according to the saying of the man of God. Maybe pag-dip niya one time, mga kapatid, ayaw pa. Maybe, umabot na ng 3 beses, 3 times, wala pa rin. 4 times, wala pa rin. 5 times, wala pa rin. Maybe isip niya, ano ba ito talaga? Totoo ba talaga ito? Upset na siya, Brad. Ayaw ko na. Siguro, gusto niyang umahon. Pero sabi ng kanyang servant, Sir, 5 times pa lang. Ang sabi ng instruction ng Diyos, the man of God, 7 times. Meron pang 2. Sir, 2 na lang. Be patient. O 6 times, pagtingin niya, wala pa rin. Pero sabi ng servant, Sir, last time na lang, kasi pang 7 na yan. Bakit 7? Bakit sa dami ng number, bakit 7? You know what? Ang number ng Panginoong Diyos, number 1. Tapos God's number is 2 also. Another number is God's number 12. And another number is number 7. In the 7th day, God rested after sa creation. Amen? God's number 7. 7. At the Bible says, mga kapatid, nung after niya, pag-ahon niya, pag-dip niya, mga kapatid, sa kanyang katawan, in 7 times, the Bible says, instantly. Instantly. Hindi naghintay ng 1 hour. Hindi naghintay ng 1 day or 1 week. But the Bible says, instantly, that very hour, the Bible says, he got healed. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Walang nilagay na chemical. Walang ritual doon na nilagay, mga kapatid. Ang instruction, go and wash. Go and wash 7 times. And what happened, mga kapatid? Bible says, verse number 14, And his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Wow. Can you imagine that, mga kapatid? Paano nag-intervene ang Panginoon?
Gano ang Diyos? Mag-submit lang tayo sa kanyang instruction. Ganun lang. Ganun kasimple. Sumunod lang tayo. Go and wash. What happened? Are you still there, mga kapatid? Oh, we will close with this. The surrendered heart and mind. So, kailangan lang ng Diyos pala, isurrender natin ang ating heart and mind. Kasi by nature, ang ating heart at ang ating mind is rebellious. No, by nature, ang ating heart at mind, mga kapatid, ano ito? Stubborn. Ayaw mag-submit. May sarili tayong paraan. May sarili tayong will. Pero gusto ng Diyos sa atin, sa iyo at sa akin. Members, Christians, listen. Isurrender natin yan. I-submit natin yan. Unless, mga kapatid, until na ma-surrender natin ating heart and mind, God cannot work in your life and in my life. First, He humbled Himself and obeyed the simple directions. Minsan, ang simple direction ba, mahirap sundin? Kung saan yung simple, minsan, ka-question pa tayo, ganun lang. Akala ko, minsan marami tayong mga options. Pero ang Diyos, simple lang instruction. Katulad sa kaligtasan, simple lang, believe the gospel. Believe the gospel. The gospel, mga kapatid. For I am not ashamed of the gospel of God, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. As simple as that. He humbled Himself and obeyed the simple direction. What else? He was rewarded and held. Gi-reward ang kanyang pag-submit. Gi-reward ang kanyang pag-obey. And what happened, mga kapatid? Verse number 15. Not only He was rewarded, He was held, but He was converted. Look at verse 15. Look at verse 15, mga kapatid. Let us read verse 15. Verse number 15, read it go. And He returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him. And he said, Behold now, I know that there is no God in all the earth, but in Israel. Now therefore, I pray thee, take a blessing of thy servant. I want you to underline the phrase, my dear brothers in the Lord, I know that there is no God in Israel, in all the earth, but in Israel. That is conversion. I believe, mga kapatid, we believe, iba yung sinasamba na Diyos ni Naaman. Iba yung kinakilala niya na Diyos sa kanyang buhay. Iba yung kanyang Savior sa kanyang buhay. But this time, na-convert siya that there is no other God but the God of Israel. The real God is the God of Israel. Wow. Wala pa siyang narinig, Brad, na ibang tao na pwedeng magpagaling ng leprosy. Marami siyang gitry, but it was no avail. But this time, simple lang, mga kapatid, and therefore, he got converted. He got converted. And since then, mga kapatid, I believe, ano pang ginawa niya, Brad? Sa sobrang tuwa niya, anong sabi niya? Verse number 15 again. Sabi niya, I pray thee, take a blessing of thy servant. Amen. Church, beloved brethren, mag-obey lang tayo. Ang message dito is, kung ano instruction ng Diyos sa atin, huwag nating i-question. Mag-obey lang. Anong sabi ng song? Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Ito ang gusto ng Diyos sa iyo at sa akin, na magtiwala at sumunod tayo sa Kanya. Kung gusto natin ang blessing at gusto natin, mga kapatid, na ma-experience ang joy sa ating buhay, trust and obey. Trust and obey. And look what happened, mga kapatid. Naaman ay gumaling po siya. I will go back, mga kapatid, doon po sa little maid. Sa little maid. Itong babaeng ito is ordinary lady, ordinary girl. Okay? Wala natin makita na mayroon siyang degree. He is less important, less significant na babae. Just an ordinary captive lady. Pero ating makita dito, nagamit siya ng Panginoon.
In other words, mga kapatid, di mo na kailangan ng degree, di mo na kailangan ng title, di mo na kailangan ng posisyon para masabi mo na magamit ka ng Diyos. Kahit ano ka ka-ordinary pala, pwede kang gamitin ng Diyos. Ito, babae, maliit na babae, batang babae, pero ginamit siya na gumaling ang kanyang amo. Anong ginawa niya? Gi-introduce lang niya sa kanilang lugar, may prophet ang Diyos na kayang magpagaling ng anong klaseng sakit. Siya simply, hindi siya nag-preach. Hello? Nag-refer lang siya, nagturo lang siya. Ma'am, sa aming lugar may propita kami. At ang aming propita kayang pagalingin ang sakit ng iyong husband. It is a picture, mga kapatid, ng ating soul winning. Na kahit ano ka ngayong umaga, simple ka lang nanay, tatay, young people, pwede tayong tumulong at i-refer natin si Jesus Christ. Because only Jesus Christ is the real physician. Only Jesus Christ is the real doctor. Ang ating gawin ba? Mag-refer lang. Simple. Insignificant na babae. Hindi siya familiar, hindi siya sikat, hindi siya celebrity. In fact, wala siyang degree. Pero mga kapatid, ginamit siyang blessing sa pamilya po ni Naaman. And I believe, pagbalik ni Naaman, silent pa ng Bible, pero I believe, di pasalamatan itong kaniyang... Hello? I believe, wala man nakarecord sa Bible, maybe gihag ito ni Naaman, salamat ga, kung hindi dahil sa iyo, tingnan mo ang aking balat, tingnan mo ang aking mukha, tingnan mo ang aking katawan. Gumaling na ako, salamat sa iyo. Di natin alam, gibigyan siya ng reward. Di natin alam anong girigalo ni ano. Girigaluhan ganin niya, Brad, si Elisha. Pero hindi lang tinanggap ni Elisha. Umalis, mga kapatid, wala na tayong time. Ibang topic naman yan. But tingnan natin yung covetousness naman sa part ni Gehazi. Kaya ito namang si Gehazi, servant niya, sabi niya, bigyan kita ng gold, bigyan kita ng raiment. Pero tinanggihan ni Elisha. Sabi niya, no, I don't need your blessing. I don't need gifts. Ang gusto ko lang, okay ka na, gumaling ka at least convince ako na ikaw ay sumunod sa instruction ko kahit hindi ako personal. Siya, take it by servant. No. Umalis na. Umuwi na. Si, mga kapatid? Si Naaman. Ngayon, yung servant niya, nakarinig na tinanggihan ng kanyang amo, ang yung gustong i-offer ni Naaman, hinabol niya. Sir, kadali lang. Parang may nakasunod sa atin. Parang alalay ito ng propita. Humito sila. Sabi niya, ano bang kailangan mo? Sir, nagbago po ang isip ng aking amo, tanggapin na lang, kunin na lang daw niya yung i-offer mo kanina. Siya, ganun ba? Walang problema. O sige, bigay. Agoy, pagbalik niya mga kapatid, saan ka galing, Gehazi? Ano lang, sir? Basahin mo mga kapatid, andyan. And don't you know, nagagawa idea mga kapatid, ang sakit na leprosy, kay Naaman, nag-transfer doon sa kanyang servant na si Gehazi, kay dalok-dalok. Amo na, basta mga dalok, gali, hindi gid maayo. Ang mga dalok, may mabaton gid. Naghimo-himo istorya. Akala niya man kay wala man, sabi, kasayang ka to. May gold. Raiment pa, kasayang to. Nga, gibalibar, pira na naging bato pa. Ay, hindi, pwede, lagsun ko to. Ako to, sayang to. Total, ito kabalo si sir. Pawala lang siya. Pero mga kapatid, alam ng servant of God. Alam ng servant of God. At nung sinabi niya, dahil sa ginawa mo, ang sakit din Naaman ay dadapo sa iyo, mag-transfer sa iyo, at sabi ng Bible, naging white as snow siya. Mga kapatid, nakakalungkot. No? Kaya iwasan po natin magiging kubitus, magiging materialistic, puro lang, puro kabig, walang bigay. Dapat marunong tayo magbigay. At iwasan natin ang mga bagay maghimo-himo istorya. Kay servant of God, maghimuan niya istorya. Sir, nagbago ang isip. Kunin na daw ng gihimo pa niya alibay si... himuon mo alibay ang pastor, delikado. Gisugo ko ni pastor nga, mangayo daw ko manok dire, ay tapos ka. Hello, magamit ka lang sa iban, wag lang yan. Gamitin mo lang si governor, si congressman, si mayor, wag lang ang pastor. Ay delikado po yan, kapatid, ang servant of God. Hello, amen? We don't have much time. Basahin yan, siparit na lang yan mga kapatid. Pero ating makita dito. Back mga kapatid, I believe, gi-reward. Gi-reward po mga kapatid. Wala man naka-record sa Bible, pero I believe yung maid niya, yung timbang niya.
nga nag-introduce sa kanya, I'm pretty sure pag-uwi, pinapasalamatan niya. Salamat, hindi dahil sa iyo, hindi ako gumaling sa aking sakit. Salamat, tama ka. Meron talagang tunay na Diyos na alam ko na ngayon na siya lamang ang tunay na Diyos, the God of Israel. Amen. Praise God. Kapatid, pwede tayong magamit. Nanay, simple ka lang, pwede ka mag-share sa kapitbahay mo. May tuod nga manduluwa si Jesus Christ. Patihan mo lang iyagihin mo, napatay siya, ginlubong kag nabanhaw. Ikaw subong maluwas kung imo saligan nga ang sufficient work ni Jesus Christ. Amen. Kapatid, simple lang, but pwede tayong magamit sa Panginoon. Ngunit mo na, dako grado, taas grado, okay man. Pero mga kapatid, pwede tayong magamit in a simple way. Everybody standing, tayo po'y manalangin. Father God in heaven, thank you for this morning. Salamat sa iyong mensahe. Salamat po, Lord, sa life ni Naaman. Although, Lord, at the very first, siya po hesitant. Siya po, Panginoong